we ask for your help, sabi niya kay US President Donald Trump. In bringing home the former president arrested and detained by the ICC. Our goal for both the current and former leaders to face justice in our own Philippine courts. Grabe no, ang sarap ng buhay mo no. Pa-message ka lang, text ka lang, tapos feeling mo, papakinggan ka ng presidente ng US, no? Ganun lang gagawin mo. Tapos, tingin mo, no? Uto-uto si Trump, no? Tapos gagawin niya, no? Unang-una, sino ka ba? Diba? Pero alam nyo, ang US po, ang isa sa mga bansa na may malawak na intelligence, no? O, ang tawag dito, mga confidential funds. Ayan, yung mga sekreto, di ba? Yung mga confidential informations. Ayan. So, alam na alam ni Donald Trump itong ibubunyag natin, no? Meron tayong ibubunyag dito. Sigurado tayo alam to ni Donald Trump. Kaya imposible pong mangyari ang gusto ni Greco Bellica. Ito. Okay, mute. Saan yan? Ito. Yan. Open link in new tab. Alright. Okay. Alright. Ayan, ito. Okay, ito. Ayan. Pwede ba natin to i-maximize? Ayan, di ba? Kibuloy, top most wanted ng FBI. Yun, number 1, let's go! Di ba? Number 1 yan eh. Di ba? Ayan. Kung number 1 si Kibuloy sa FBI, di ba? Siyempre alam yan ni US President Donald Trump. Di ba? Kasi ang dami pong kaso niyan, hindi na natin babanggitin yung mga kaso niyan. Pero alam niyo naman, di ba, ang daming kaso niyan. Ang pangunahin is human trafficking. Yan, kaya hinihingi nga yan ng US eh. Mula sa Pilipinas eh. Gusto nilang kasuhan dun, di ba? Ang problema po, ayaw ni Kibbs. Kasi meron pong sa kanila, death penalty. Di ba? Eh dito wala eh. Dun, butik, yari ka pag nag-guilty ka. Death penalty dun. Di ba? Ngayon, sino ba ang kadikit niyang taong yan? Di ba? Sino ba? Ayan o. Pakihan niya natin. Apollo Kibuloy and Rodrigo Duterte, the intricate knot. Kumbaga sa sa Tagalog, magkadugtong ang kanilang bituka. Buhol-buhol na ang bituka nila. Kaya dito sa balita po na to, no? Dito sa balita po na to, sinabi po dito na, the appointment of Rodrigo Duterte as administrator of the assets of KOJC by of Apollo Kibbs has spilled a layer of what was described intertwined interest. Ayun, di ba? Kumbaga parang isang tao na nga lang sila eh. Kasi isipin mo nahuli si Kibbs, diba? Nauna pong nahuli si Kibbs eh. Ngayon, anong ginawa ni Kibbs? Inassign niya as, inappoint niya si Rodrigo Roa Duterte as main administrator ng lahat ng assets ng KOJC. Diba? Ganun sila kadikit. Sa tingin nyo, kung itong wanted ng FBI na to, at kadikit niya si Digong, sa tingin nyo ba, hindi alam niya ng US?
Nag-alarm na, may pasok kasi ako eh. 'Di ba? 'Di ba? Tingin niyo hindi yan alam ng US? Alam na alam po yan ng United States of America. Kaya imposible na sasabihin mo na mabait itong si Duterte pero tropa sila ni Gibbs na most wanted ng FBI. No? When in fact, 'di ba? Marami nga pong allegation din kay Duterte na siya ay kasabwat ang mga businessman na sa China, kagaya ni Michael Yang, nag-aangkat din ng mga pinagbabawal na bato, which is yung kaso rin nung Venezuelan president na si Nicolas Maduro, 'di ba? Sabihin mo na galit si Donald Trump sa nagbebenta ng bawal na bato, ba't niya sasagipin tong si Duterte? 'Di ba? Although dati yun ang sabi-sabi na gustong gawin ni ni Duterte, no, puksain daw ang mga nagbebenta, pero ang dami na pong ebidensya na sila rin yun. 'Di ba? Tinigin niya yung mga nandito sa Pilipinas na mga nagbebenta, mga local na gumagawa. Pero sila po yung nag-ship mula sa China araw-araw. Kasama dyan sila sila Michael Yang, Lin Weisheng, yung Kenneth Dong Forgay lang nila yun. Nakakulong po ngayon yan Kenneth Dong, Mark Taguba. Yan, 'di ba? Si Jimmy Guban nakakulong din, 'di ba? Siya yung nakakita dun sa mga nakahuli sa mga shabu, dun sa mga illegal substance. Pero siya po yung nakakulong ngayon, 'di ba? Sila yung mga humuli dito at yun nga ang sinasabi niyang nagpa-ship nun ay sila Manscarpio, sila Pulong Duterte. Tapos yung Kenneth Dong, nakakulong ngayon po yun. Kaibigan ni Pulong Duterte yun. Ayan Kenneth Dong. Search natin Ay nakakulong po ngayon yan. Pero, nakakulong po ngayon yan. Pero tropa po yan